Kung ililihis ang iyong mga mata sa kanila, huwag lang titingnan mo yung mga mayayaman. Huwag lang ang pangangaralan mo mayaman at hahayaan mo ang mga mahirap. Subhanallah. So, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinuturoang magpakumbaba. Pahalagahan ng mga may hina at may hirap na tao. Kabaitan, pagiging malumanay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang kwento, isang Arabi, isa itong Arabo na nakatira sa malayo sa syudad. Ang isang Arabing ito ay hindi naniniwala na kung saan sa mga paninira. Pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at una niyang makita. Iba ang natuklasan ng lalaking ito. Anong sabi ng Arabi? Sino ka? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako si Muhammad bin Abdullah. Sabi niya, ikaw ba yung sinasabi ng mga tao na sinungaling? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakagiti, ako nga ang pinagbibintangan nilang sinungaling. Ano sabi ng Arabi? Sa tingin niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hindi ako naniniwala sa kanila. Dahil sa mukha mo, wala sa itsura mo ang pagiging sinungaling. Subhanallah! Sa itsura ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang taong hindi siya kilala, ay nakapagsabing, hindi ako naniniwala sa mga paninira sa iyo dahil wala sa itsura mo. Ano ba ang pinapangaral mo? Gusto kong marinig. At sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam. At pagkatapos noon ay nagsabing, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadun Rasulullah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na ikaw ay sugo ni Allah. Subhanallah. Wala bang sinasabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ang Arabing ito ay naniwala na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa itsura pa lang, la ilaha illallah, kabaitan niya. Isa pang Arabi na dumating sa nangyari, kwentong Arabi na umihi sa loob ng masjid. Nang umihi siya sa loob ng masjid, nakita ng mga sahabat at gusto siyang saktan. Siyempre, masjid, inihiyan. Pero sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayaan niyo siya. Pagkatapos ng pag-ihi ng isang lalaki ay inutusan niya sa mga sahabang buhusan niya ng tubig. At tinawag niya ang Arabi at pinangaralan niya. At sinabi niya sa kanya na ito masjid na kung saan ang dapat dito ay malinis sapagkat pinupuri ang Allah, dinadakila, dito nagsasala. Anong nasabi ng mga Arabi? Sabi niya, Allah, patawarin mo ako at si Muhammad at wala nang iba. Pinahilig niya sa mga gustong manakit sa kanya. Pero dahil sa kagandahan, pagiging malumanay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabi ng mga Arabing nanalangin. Subhanallah. Tingnan niyo ang aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pang Arabi na dumating sa kanya ay hinawakan siya sa damit. At sabi ng mga sahaba, sa higpit ng paghawak niya sa damit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bumakat dito yung damit sa kanyang batok. At sinabi ng mga Arabi, ibigay mo ko ng kayamanan ni Allah, hindi yung kayamanan na nakuha mo naman sarili mo, yung kayamanan ng Allah na ibinigay sa iyo. At siya ay kapatid, ngumiti lamang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa kanyang pagngiti, inutusan ng mga taong bigyan siya ng kanyang hinihiling. At ang lalaking iyon ay umuwi sa kanyang lugar at nagsabi, mag-Muslim kayo sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbibigay ng kayamanan. Subhanallah.
at nag-Muslim. La ilaha illallah. Pero ikaw kaya, kapatid, hawakan ka sa damit at ganyan ka. Subhanallah. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay qudwa natin. At ito ang pinakamabuting qudwa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi sa kanya sa Surat Ali Imran, ayah 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. At sa habag, dahil sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay naging malumanay ka sa kanila. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, kung ikaw ay naging malupit sa kanila, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, iiwanan kanila. At kung ikaw mga salita mo ay mga malulupit na salita ng walang hikma, iiwanan ka rin talaga ng iyong mga kasamahan. Walang matitira sa iyo. Tatakbo sila. Ikatlong salida na itong pinakuli ay ang pagsang-ayon ng pagsang-ayon ng salita sa gawain. Yan ang last na haligi ng qudwa. Pagsang-ayon ng salita sa gawain. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong pinakahuli nating paksa? Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O kayo mga mananampalataya, bakit niyo sinasabi ang mga bagay na hindi niyo sinasagawa? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Lumalaki ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na sinasabi niyo pero hindi niyo rin ginagawa. Sinabi pa niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Nag-uutos kayo sa mga tao na mabuti at nakalimutan niyo ang inyong mga sarili na ito'y nababasa niyo sa aklat. Hindi ba kayo nag-iisip? Subhanallah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan nag-utos siya magkalbo ang mga tao. At 3 beses niyang sinabi, magkalbo kayo. Pero walang sumunod sa kanya. Sa lungkot niya, pumasok siya sa bahay at nakita siya ni Salama, isang sa mga asawa niya. Sabi niya, Rasulullah, bakit malungkot ka? Sabi niya, sinabi niya nangyari, nag-utos siya ng 3 times. Walang umalaw. Sabi ni Salama, huwag kang magsalita. Lumabas ka, magkatay ka ng kambing at magkalbo ka na huwag ka nang magsalita. Nung ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita ng mga sahaba na unahan din silang gayahin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Isa rin sa kwento, may isang alipin na kung saan nakinig sa isang khutbah ng isang imam. At dahil sa ganda ng khutbah, lahat ng mga nakakarinig sumusunod. Kaya pinuntahan niya ang isang imam at sinabi niya, pwede ba akong makapag-request ng paksa mo? Sabi ng imam, anong paksa ang gusto mo? Sabi niya, kahalagahan at kabutihan ng pagpapalaya sa alipin. Dahil siya ay alipin. Sabi ng imam, insyaAllah. Inabangan niya yung susunod na Friday, pinakinggan niya, hindi yung paksa gusto niya. Sumunod na isang Friday, inabangan niya, hindi ganun paksa niya. At nabori ang isang alipin na ito. Sabi niya, baka nakalimutan na. Nung pang ilang Friday, doon niya narinig ang paksa ng imam tungkol sa kahalagahan ng pagpapalaya ng alipin. At dahil nung pinuntaan siya ng alipin yun, sabi niya, bakit tumagal yung request ko? Sabi niya, alam mo kasi may alipin din ako. Pero pinalaya ko muna bago ko magpagpa. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamabuting halimbawa natin sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung may mga nasabi at mga
mga nasabi tayong mga aral na hindi tama, ay hinihiling natin Allah subhanahu wa ta'ala na tayo patawarin sa pagkatao lamang tayo. Kung may mga magaganda man na ating natalakay, ito'y tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala na isang iparating sa bawat isa sa atin. At ang pinakamalaking pinapangaral ko ay ang aking sarili. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.